Mas niligpitan na ang seguridad sa paligid ng batasang pambansa kasunod ng kaliwat-kanang bomb threats na natanggap ng ilang kongresista. Pati website ng Kamara ilang beses daw sinusubukang atakihin ng mga hacker. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Maraming mga pulis, may mga nakaparada pang police mobile sa paligid. At may mga K9 unit na umaamoy sa mga pumapasok na sasakyan. Parang seguridad tuwing may State of the Nation Address o SONA. Ganito kahigpit ngayon ang seguridad sa loob at labas ng batasang pambansa mula pa noong Biyernes. Ayon kay House Secretary General Reginald Velasco, mas dinagdagan nila ang security matapos makatanggap ng pagbabanta ang ilang kongresista. I cannot reveal the names of those who have received threats, no? Basta sinasabi lang na baka bombahin tong House of Representatives, mga ganun. But as I've said, we take all these threats seriously. So, kaya we have taken special precaution ngayon. Hindi pa matukoy kung sino at ano ang motibo ng mga nagpadala ng mensahe. Pero marami raw ang pinadalhan nito. Hindi naman daw kasama sa mga nakatanggap ng banta si House Speaker Martin Romualdez. We have witnessed some motorcycles going around. Nireport sa akin ng security. Kaya pinagbawal na namin yung motorcycles being parked in front of any buildings. So we have designated a special parking area for motorcycles. Hindi na bago ang ganitong mga banta sa seguridad ng mga mambabatas. Noong 2007, isang nakapark na motor sa south wing ng batasan ang pinasabog na ikinasawi ni Basilan Representative Wahab Akbar. Para hindi ito maulit, ipinagbawal muna ang pagparada ng mga motor sa harap ng mga building sa batasan. Hiniwalay na muna ang garahe ng mga empleyadong nakamotor. Kung dati nakakapasok pa sa loob ng batasang pambansa ang mga delivery riders, ngayon dahil sa pinaiigting na seguridad matapos makatanggap ng bomb threats ng mga mambabatas, hanggang dito na lang sila sa bungad ng North Gate maaaring maghintay para iabot ang mga parcel at mga pinadeliver na pagkain. Ang bagong adjustment na ito, hassle nga lang sa mga delivery rider. Siyempre, apekta lang yung namin, yung oras kasi per biyahe kami. Yun. Kaya kung matatagalan sila, maghintay kami hanggang dumating sila dito. Bukod sa bomb threats, mas dumami rin daw ang mga nagtatangkang i-hack ang website ng Kamara, partikular ang Congressional Policy and Budget Research Department. According to our IT group, there have been, I don't know if I will believe them, but millions of attempts to deface, to hack our data. Humingi na ng tulong ang Kamara sa Department of Information and Communications Technology o DICT. Nagpatawag na rin ng briefing tungkol dito si Speaker Romualdez. Plano rin nilang kumuha ng hiwalay na third-party IT experts para mas i-secure ang network sa buong batasan. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.